So, na-release na nga sa ibang bansa ang Honda Click version 4. And if dadating to sa Pilipinas, ito na ba kaya ang bagong motor mo? Tara, pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yung specs. Yung displacement niya ngayon is around 125cc motorcycle liquid-cooled engine. Power niya is 11.0 horsepower at 8,500 RPM. Torque at 10.8 Newton meter at 5,000 RPM. Ang camshaft is single head overcam, naka 2 valve. Ang compression ratio niya naman is 11:1. Bore stroke is around 52.4 by 57.9 with a fuel capacity of 5.5 liters and a wet weight of 111 kilograms. Maganda rin naman ang seat height niya dito mga bossing is because naka 769mm. Yung ground clearance niya ngayon is 131mm with a wheelbase of 1,280mm. And yung gulong niya naman sa harap is naka 90 by 80 by 14. Tapos sa likod naman is naka 100 by 80 by 14. Fuel efficiency niya dito is that naka 51.7 kilometers per liter. Meron din tayong combi brakes dito, naka ACG starter na, meron tayong auto start stop, and yung LCD display niya maganda rin naman. Naka Honda ESP din tayo dito, which is Honda Smart Power. And last but not the least na sobrang gandang feature na naidagdag nila dito is ang keyless feature. Nakakilis na to mga bossing ha. And if makikita mo naman yung harap niya bossing, bagong-bago na yung kanyang design from version 3 and version 4. Iba na talaga yung kilay niya ngayon. Yung LCD niya, I think may hawig pa rin siya sa luma, pero all in all, okay pa rin naman. Pasado pa rin yan. Meron din tayong power supply dito na USB-C na I'm not sure if ganyan ba ang marirelease sa Pilipinas or yung tipong naka-circle pa din. Hindi na rin tayo tinipid dito ni Honda kasi sa 125cc nila meron na silang keyless, and as usual, yung gulay board na pwede rin mapagsabitan ng bag or tumbler. Dito naman sa utility box natin, kasya ang half face or di naman kaya yung medyo maliit na mga full face helmet. And sa rear taillight niya naman, nagbago na rin, so okay na okay talaga. And if ilalabas naman nila yung street version which is naka-naked handlebar, ito rin naman yung makikita mo. And if makikita mo naman yung colorway na nirelease ni Honda Indonesia, makikita mo naman yung mga colorways nila, sobrang ganda din naman, hindi nagpapatalo, sobrang tingkad, and head turner ka talaga sa daan if ito yung dala mo. And ang masasabi ko lang dyan mga bossing, okay na okay talaga if i-release na rin nila ang Honda Click 125 version na naka-naked ang handlebar. Parang Honda Beat Street, but ngayon Honda Vario Street, parang yung styling niya. So, okay na okay talaga, especially yung purple mga bossing. Okay na okay tingnan yan dito sa atin. Malakas talaga ang tindigan natin dyan. While sa pricing naman mga bossing, nakasaad doon sa Honda Indonesia is that naglalaro yung pricing niya around 81 yung sa basic, tapos sa street version naman yung naked handlebar is around 83. So we can say around 83 to 87 to 90 yung pricing ni Honda Click na 125 version 4, yung pwede nating ma-expect na pricing nila dito. And for my thoughts or impression dito sa motorsiklong ito, kung ako naman yung tatanungin mo based sa release ng Honda Indonesia, maganda talaga yung update ng motorsiklong ito. Simple pero impactful, hindi OA pero sulit. The keyless system alone is already a big win, especially if nandito na yan sa Pilipinas. And if i-release pa nila yung naked street version nila, malakas talaga maka new era if ilalabas nila tong mga scooter na ganito. Engine-wise naman rin mga bossing, hindi na binago kasi hindi naman kailangan baguhin. Reliable pa sa reliable. Kung dadating ito sa Pilipinas naman mga bossing, by 2026, expect a minimal price increase, a same engine kind of specs, brand new design lang sa panglabas, pero naka-keyless system na, and merong optional street version if ever ito yung matitipuhan mo. Ang ganda-ganda nun bossing, lalo na sa mga gusto ng modern look pero gusto pa rin ng budget-friendly na klase na motorcycle. So if tatanungin ako, instead of maganda ba ang Honda Click version 4, ang mas magandang tanong dito para sa akin is ano nga ba ang kailangan mo bilang isang motorcycle rider? Kasi kung reliability, looks, and low maintenance, aba, anong motorsiklo pa ba ang magugustuhan mo sa ganitong klaseng presyo? Nakakilis ba naman na bago pa yung design tapos premium feels pa talaga if ever ito yung gagamitin mo sa daan? Honda Click 125 version 4 is really worth the wait. Pero syempre naman if ever naghahanap ka ng mas malakas ang performance, edi doon tayo sa Honda ADV or Honda Click 160. And baka pag-usapan natin yan on our next videos. And my thoughts on the Honda Click 125 version 4 is meron na siyang bagong modern street look, naka-keyless yung system niya, bagong fresh colorways, updated front design, same reliable engine, tapos
same practical storage, which brings a better experience of motorcycle life, then okay talaga tong motorsiklong ito. Kung hindi mo na kayang maghintay, Honda Click version 3 na naman is okay pa rin to para sa atin. Alin nga bang mas maganda, Honda Click 125 SE na bago o yung Honda RS 125 Fi? Tara, pag-usapan natin. Since hindi to usapang maintenance, ito masasabi ko talaga I will go for Honda Click 125 Fi. Bakit? Kasi kung technology, comfort at feature ang pag-uusapan, panalo talaga si Click 125 SE dito. So here are my 5 reasons bakit click ako dito. Number 1 is may built-in charger na siya, so sobrang useful sa mga long rides. Number 2 naman is naka-digital na yung dashboard niya. So maganda yung feels niya, napaka-modern, tapos iba talaga if naka-Honda RS 125 Fi ka. Number 3 naman is may gulay board to sa harap, so dagdag practicality and space if ever gagamitin mo man to for any purposes. Number 4 naman is maganda na agad yung colorways niya. Kahit di mo na i-customize, sobrang okay talaga, especially yung bagong colors niya ngayon. I-compare mo sa bagong colorways ni Honda RS 125 Fi. I'm not saying hindi maganda si Honda RS 125 Fi, pero modern colorways wise and money for value kind of conversation, dito mo masasabing okay si Click dito. Number 5 is FI na rin to, so okay na okay talaga technology wise. And last but not the least, masasabi kong bonus is overall, sulit siya sa technology talaga. So perfect na perfect sa mga gusto ng smooth, no hassle daily rides. Pero kung naghahanap ka ng peace of mind at less maintenance, again and again, doon tayo sa Honda RS 125 Fi. Mas simple ang makina, meaning mas mura ang parts at mas madali siyang i-maintenance. Ideal to sa mga riders na gusto lang i-start, andar, tapos biyahe agad. And kung papapiliin rin naman ako mga bossing, if ever si Honda RS 125 Fi ba yung pipiliin ko if wala pa akong motor and beginner pa ako, should I choose this motorcycle over Honda Click 125? Especially yung latest version nila ngayon na version 4, I could really say mga bossing, mas sulit talaga si Honda Click 125 version 4. Although, if ever si RS yung pipiliin mo, mananalo ka talaga sa pricing kasi mas mura talaga si Honda RS 125 Fi. Pero sa specs mga bossing, grabe ang ganda talaga ni version 4 mga bossing. Especially si naked version aka the street version. No disrespect kay Honda RS 125 Fi, but comfortability wise, usability wise, affordability wise, dito nabihag yung puso ko kay Honda Click 125 version 4. Although nasanay na ako kay Honda RS 125 Fi and nagagandahan ako sa kanya kasi kaya ilusong sa baha, I can really say hindi naman ako masyadong napapalusong sa mga baha-baha and hindi naman araw-araw umuulan. As well as meron itong gulay board si version 4. Pwede ko ilagay dyan yung mga bag ko or mga binambili ko. And meron pang utility box na pwede magkasya ang half-face helmet. Sobrang gandang perks talaga if ito yung pinili ko over the Honda RS 125 Fi. Maintenance wise, I think medyo mahal konti si Honda Click dito, pero as long as reliability wise yung brand na binili mo, okay talaga and maaasahan talaga to si Honda. So for me this time, ito talaga yung pipiliin ko. If papapiliin ako sa Honda Click versus Honda RS 125 Fi, which is nag-viral yan na content sa TikTok natin. You can follow me there and you can see for more if meron kang mga gusto ring panoorin ng mga short comparo. Ultimately kasi, piliin mo yung motor na magpapagaan ng buhay mo. Hindi kasi ito parang cellphone na after 1 to 2 years, magpapalit ka na agad into a better Pro Max. And motorcycle is a long-term decision as your companion. Either way, if bibili ka ng V3 ngayon and hindi ka makapag-antay sa V4, panalo ka pa rin naman. Marami pa nga pala tayong ganitong mga klaseng videos, ano? And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga videos, you can follow me for more. Like this video na rin. You can also comment down below your thoughts, and if mayroon ka mga question or suggestions, pwede natin pag-usapan dyan together with the community. Always remember lang to ride safe and see you on my next video. Let's go!